sayaw sa tuwa, Lord God. At pasasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ay mabuti sa aming buhay. Amen, Lord. Hallelujah. Sayaw sa tuwa, pasasalamat at talon sa galang. Papupulihan ka sa sayaw at pasasalamat.
sa aming Diyos na mga pangyarihan, ang lahat ng papuri at pasamba. Thank you so much, God. Dahil pinili mo kami. Dahil kami dating mga wasak, Panginoon. Pero binuo mo kami, Panginoon. Dahil sa grasya at habag mo sa amin. Kaya ako po, Panginoon, sa umagang ito, patuloy namin ihayag, Lord God, ang mga ginawa mo sa aming buhay. Through your amazing grace, Lord God, we can stand in your presence, Lord God. Hallelujah, Lord. Those pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole.
raising us up, Lord God. We thank you, God. Yes, Lord. Tuloy namin ihahayag, Lord, ang kailangan pa ito. Yes. Right now, we see your glory, Lord. Hallelujah, Lord. Send us something. See the King of glory.
itaas natin sa Panginoon by singing this. In our midst, oh God, let your presence be with us. Embrace us with your glory, Lord. We thank you, God. We thank you, Jesus. And yes, our Father in heaven, all the glory, all the praises, thanksgiving, ibinabalik namin lahat sa inyo, Panginoon naming Diyos sa langit. Sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Sige po, magandang umaga po sa atin lahat. Amen, magandang umaga po, good morning. Sa atin po nasa online, good morning po. At ngayon po ay araw po na yung gano'n po ba? Medyo nagkaroon po tayo ng technical robot po kanina. Yung ating pong computer ay po tumana. Pero sa biyaya po ng Diyos, di po pwede hadlangan po yung gawaan po natin. Tuloy-tuloy pa rin, di po ba? At ngayon po, ay naso po na ang ating pong tema sa one ito, transformed by His grace, di po ba? Yung ating pong pag-uusapan sa buwan ito. Kung paano tayo binabago, kung paano ginagawa ng Diyos ang buhay po natin, kung paano tayo po ay maging kalugod sa Kanya, at gawa po natin yung naisin niya sa buhay po natin. Kaya, sa biyaya po ng Diyos, ano po yun? Tayo po ay nagkaroon po ng pagbabago. Ano po yung pagbabago na yun? Yung pagbabago po tungo po sa kabanalan, sa ating pong pagsunod, pagkilala, at higit sa lahat yung pagsamba at pagbibigay po natin ng pasasalamat sa ating pong Diyos sa ginawa niya po sa ating pong mga buhay. Amen. Okay, hindi pa yata ready yung ating PowerPoint. No? Sige po, tuloy na po kahit wala pong PowerPoint. Tignan po natin. Ito po. Yung transformed by His grace. Sige po. Wait lang po tayo. Wait lang. Yun po, araw-araw po ay may awit po tayo. Po. Ano po awit po natin? Binabago ako araw-araw. Binabago ako araw-araw. Ngayon, bukas, at kailanman, ang pag-ibig niya ay lagi sapat.
Di po ba? Naramdaman niyo po ba yung awitin na yun? Hindi po ba? Nakakatuwa po sa Panginoon. Araw-araw, meron pong ginagawa ang Diyos sa buhay po natin. Kung paano niya tayo binabago. Nakikita po ba natin yun, mga kapatid? So, araw-araw, binabago tayo ng Diyos. Bakit po? Sabi po doon, the love of God transforms us every day. That is grace. Yun po yung biyaya po ng Diyos sa atin. Dati tayo po ay hindi po malayo. Dati po hindi natin kinikilala. Dati po hindi natin binibigyan po ng kahalagahan. Sa buhay po natin yung nangyayari po sa atin. Pag-isip pa lang natin sa umaga, hindi po natin ito nakita. Pero ngayon po, dahil po sa biyaya po ng Diyos, nagkakaroon po tayo ng pagkilala ngayon. Nakikita po natin yung pagkabago na ginagawa po sa atin ng Diyos. Natutuwa po ba kayo doon? Diba? Yun ang sabihan. Yung dahil sa pag-ibig ng Diyos, araw-araw, binabago niya tayo. Amen po. Sumunod po. Ay po dito, transforming grace. Ano ba yung transforming grace? Yung biyaya na nagbabago. Di po, nagpapabago sa buhay po natin. Sabihin ng sanctifying grace. Yun po yung, sabi ko, sanctifying grace is God's loving empowerment. Loving empowerment. Pag bigyan ka ng Diyos ng kalakasan, may kasamang pagmamahal sa atin. Kaya nagagawa niya po yun. And, and involvement in our lives that enable us to grow more like Jesus. Yun po yung pag-ibig ng Diyos na pinapakita sa atin, ginagawa po sa atin, upang makita po natin. At sinasabi po natin, lahat po tayo kasi anak po ng Diyos, po ba? Yung ginagawa niya sa buhay po natin. Ano ba yung tayo po, mahal po tayo mahal. Pero, yung pinakamahalaga po dito, yung pagmamahal ng Diyos sa buhay po natin. Dati, napapahamak na nga po tayo. Yung buhay po natin, dati hindi po maganda. Tungo na nga po tayo sa pagbaksak. Pero ano po yung ginagawa po ng Diyos tayo sa pagmamahal niya sa atin? Ibigay niya yung kanyang buktong na anak. Upang ang sino sumampalataya ay magkaroon ng bagong buhay. Ano ba? Yun po yung ginagawa po ng Diyos tayo sa pag-ibig niya sa buhay po natin. Amen. Sige nga po, pag tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin mula. Lord, patuloy po kaming nagpapasalamat. Patuloy po namin dinadama, Lord, sa umaga nito. Patuloy nga po, napakabuti mo. Walang katulad yung pagmamahal mo sa pasabi. Kahit po kami nagkakasala, ay patuloy pa rin po, Lord, na ipinapatamang po, ginagawa po sa amin yung habag mo sa buhay po namin upang kami po ay makagawa para nga po sa iyo. Lord, salamat po sa amin po pag-aaral ng mga salita mo sa umaga nito. Ay patuloy nga po, Lord, na ang bawat isa po sa amin. Ipuin mo, masapin mo, at patuloy nga po, Lord, mag-manifest sa buhay po namin yung mga salita mo po na ay po makapakinggan. At patuloy po sa puso, isipan po namin, patuloy nga po, Lord, kilalanin ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi po doon, it is by God's grace that we believers are given the power to live godly lives. Dito po, it is by God's grace that we believers are given the power to live godly lives. Pleasing to God. Yun, dahil nga po doon sa transforming grace ni Lord, yung binigay po sa atin, ay sabi ko doon ay nakakapabuhay tayo. Nagagawa natin na gawin
yung nais ng Diyos sa buhay po natin. Hindi na po tayo yung gumagawa sa sarili po natin, kundi yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Bakit po? Kasi ginagawad, ano? Yung ibigay sa atin ni Lord na sa buhay po natin, ginagawa, binabago niya tayo na yung kapangyarihan niya para tayo makapamuhay ng kalugod-lugod po sa Kanya. As we receive God's grace and God help us to share His grace with others. At ito na po yung maganda po sa atin. Tayo po ay tinatanaw po natin yung pagbabago po, ginagawa po sa atin ng Diyos. At sabi po doon, ay kinakailangan naman i-share natin sa iba kung ano yung naranasan natin sa buhay po natin. Lahat ng gandang bagay na nagagawa sa atin ng Diyos, dapat i-share naman natin sa kanino? Sa iba, sa kapwa natin, nilikha ng Diyos, mahal ng Diyos, at yung pagmamahal na yun sa atin po magmumula bilang nakadama at nalahat po natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Nakakatuwa po, hindi po ba? How can we transform by grace? Paano tayo papaguhin ng biyaya ng Diyos? Bible ito, as Christ raised from the dead, so believers are made alive with Christ. Kung ang Panginoong Yesus ay binuhay ng muli, hinamo po doon sa kamatayan, no? And sabi, are made alive with Christ, spiritually raised from the dead through God's grace. Dahil po sa biyaya po ng Diyos, sa ating pong buhay, nangyayari po ito. Dati po, sabi po doon, patay po tayo dahil po sa ating po mga kasalanan. Yung buhay po natin noon, hindi po maganda. Kala ko maayos ang buhay ko noon. Kala ko naabot ko na yung nais ko sa buhay ko. Pero hindi po pala yun. Gumawa ang palaan ng Diyos sa buhay ko para makita yung ang ginagawa po ng Diyos sa buhay po natin, sa buhay ko. Nagagawa po ng Diyos sa buhay ko. Yung na hindi ko po hinayangan na yung dati ko po buhay, natutuwa po ako, meron palang magandang ipapalasap sa akin ng Diyos. Yung aming magandang kapapalunan. Di po ba? Dahil po sa biyaya po ng Diyos. Dati patay tayo sa kasalanan, ngayon tayo po ay binigyan ng bagong buhay. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ay po doon. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinman. Yun po pala, no? Hindi natin yung kaligtasan, hindi po nangyari po sa buhay po natin dahil mabuting tao ka. Mahusay ka. Marami kang alam. Nangyari po pala ito sa buhay po natin. Nangyayari po sa buhay po natin ito dahil sa biyaya at habag ng Diyos kasi nakita yung nagpatuloy tayo sa dati nating pamumuhay. Maaari po, paksa na po tayo. Di po ba? Patungo na po tayo sa pagpaksa. Pero sa biyaya, pag-ibig ng Diyos, habag niya, kasi mahal niya po tayo. Ibigay po niya sa atin yung biyaya para po tayo makilala at isubo po natin yung ating pumabuhay doon sa paghahari at nagiging Panginoon ng ating Panginoon sa buhay po natin. Amen po. Ibig sabihin po doon dito, naligtas tayo at binigyan ng bagong buhay dahil sa biyaya at habag ng Diyos dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus.
Kundi po tayo nanampalataya. Kundi natin pinakinggan yung ibinalita po sa atin, hindi natin makakanta ng biyahe. Buti na lang, nakinig po tayo. Di po ba? Buti na lang, nagpakumbaba po tayo. Tinanggap natin yung alatin sa tao na galing po sa Diyos yun, pinalid lang po sa tao para makita po natin, mag-penetrate sa buhay po natin yung kabutihan po ng Diyos. Amen. Salvation is a gift from God, not a reward or payment for any works that we have done. Hindi po ito, kakaligtasan po, hindi po nangyari po dahil po tayo may ginawa po mabuti. O may ginawa po tayo bilang bayaran, natamo po natin yung kaligtasan. Amen. Bakit po tayo iniligtas ng Diyos? Why God saved us? Bakit na tayo iniligtas? Bakit po kaya? Sabi po, sa Ephesians 2:10, okay, may mga Bible po ba kayo na lang? Kahit po sa cellphone, subalbayan po. Kasi wala po tayo PowerPoint. No? Ephesians 2:10, sabi po ito. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, for good works with God prepared beforehand, that we should walk in them. Sa Tagalog po, ay ganito. Tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noong manguna. Yapakita lang po dito, bakit tayo niligtas ng Diyos? Napakaganda na po ng buhay po natin doon. Kala natin, pero hindi pala. Niligtas tayo ng Diyos sa dati natin pamumuhay. Ang sabi po doon ay bawat isa po sa atin, sa sinapupunan pa lang ng ating ina, nakatakda na po tayo. Meron na pong nakalaan para po sa atin. At habang po tayo ay nagkakaisip, umalaki, kaya kita po ng Diyos sa atin, nung ating pong tanggapin po siya sa buhay po natin, bilang ating po Panginoon. Gumagawa siya sa buhay po natin. Para ano po? Sabi po doon, tayo po ay manggagawa po ng Diyos. Gumagawa si Lord sa buhay po natin upang yung ginagawa niya sa buhay po natin ay ibahagi naman natin sa iba. Hindi po tayo makakagawa kung wala pong ginawa si Lord sa buhay po natin. May ginawa po si Lord sa buhay po natin. Yung kaligtasan po, number 1 po yun sa buhay po natin. Naginawa po ni Lord. At yung kaligtasan naman, sabi po doon, bilang workmanship, kasi ang workmanship, tayo po yung paggawa, yung manggagawa na gagawin yung naisin ng kanyang Panginoon. Di po ba? Tayo po yung magagawa. Nakatalaga na pala po sa buhay mo natin yun. At marami taong gano'n, pero hindi nila nakita yung habag ng Diyos, hindi mo na natama yung habag ng Diyos sa buhay po nila. Kaya hindi po, pero sa atin po, tayo po kumilala at bigyan po natin ng pagkilala yung ginagawa po ng Diyos sa buhay natin. Ngayon po, tayo nga po ngayon ay gumagawa, hindi po sa sarili nating kagustuhan, ginagawa po natin to bilang pagkilala doon sa kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin. Kaya sabi po doon sa Isaiah, ang ginagawa po yung mabuting gawa, ginagawa natin sa sarili nating tuwan ay para maruming basahan. Walang kabuluhan.
Pero ngayon po, gumagawa po tayo dahil ito po yung tinalaga po ng Diyos sa buhay po natin. Na tayo po yung kanya pong taga-paggawa. Okay, tayo po yung magbabahagi, magpapakita, yung gagawin halimbawa para nga po sa bawat ginawa po ng Diyos sa buhay po natin. Yan po. Kaya sabi po doon, we are God's workmanship. Amen. Now, God's grace work in our life not only headed to heaven. Ibig sabihin nun. Ang gusto po yun, and aim po natin ay yung marating po natin yung ano po? Yung kalangitan ng ating pong Panginoon. Di ba? Sa kalangitan. Yun po yung ating pong goal. Di ba? Goal natin. Na tayo po ay mapabilang doon sa kaharian po ng ating pong Panginoon. Kahit po sa kung yun po yung panampalataya po natin, aside po sa James, sa James, ang panampalataya, tama ba yun? Na walang kalakip na gawa. Ano daw po yun? Ay walang kabuluhan. Habang tayo daw po gumagawa, dapat lakapan natin ang panampalataya. Hindi ka makakagawa kung wala kang panampalataya, di ba? Wala po yun. Yung pakitang tao lamang po yun. Diba, ala yung paniwala mo sa ginagawa mo. Pero kung nanampalataya ka sa ginagawa mong mabuti para kay Lord, alam mo, ito yung bagay na kinakailangan sa buhay po natin para matupad yung kanyang mission sa buhay po natin, na tayo po yung kanya pong workmanship. Diba, tagagawa. Yung ginagawa po naman natin ay nakita na po natin sa Bible, sa Biblia. Yung mga, kung patuloy po tayo nagbabasa ng Biblia, pinapahayag po sa atin ng Diyos yung mga gawain, yung mga dapat po natin gawin bilang anak ng Diyos. Hindi ba? Amen. Kaya sabi mo sa Ephesians 2:20, pakisundan niya po. Ephesians 2:20. Ang sabi po doon, built on the foundation of the apostle and prophet, Christ. Wala po. Wala po tayo. Kaya po doon na po tayo. Ephesians chapter 2 verse 5. Made alive by grace. Ang sabi ko doon. Made alive by grace. Ito yung sabi ko dito, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Tayo'y binuhay niya kay Kristo
Dahil noong tayo'y mga patay pa, dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahan loob. Yun po yung pinag-usapan po natin kanina. We are made alive by grace. Ibig sabihin po pala noon, tayo'y dati mga patay. Hindi po patay physically. Tayo po ay patay spiritually. Pag sinabing patay spiritually, hindi ka tumikilos ayon sa spiritual mong gawain. Yung spiritual na gawain po. O yung dapat natin gawin spiritually bilang pagkilala, pagsunod doon sa kalooban po ng Diyos. Dahil po sa biyaya po ng Diyos, ay binigyan tayo ng bagong buhay. Binigyan tayo ng bagong buhay. Amen? Binigyan tayo ng bagong buhay. Kaya sabi ng Paul writes that we were dead in our trespasses, including himself. Nasulat po ni Pablo to ay pagkat siya rin po ay dati patay sa kasalanan. Pero sa biyaya, habag ng Diyos, siya po ay ginawang apostol sa buhay niya. At siya nga ngayon, siya po yung tagapangalat, tagapag-alaga ng mga kawan ng Diyos. Bilang manggagawa. Ano po? Kaya sabi doon ay dati, patay po tayo sa ating po mga kasalanan. Every person who is not a believer in Jesus is spiritually dead. Pag sinabi po natin spiritually dead, wala tayong personal na kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. Yun po yung binuhay sa ating ng Diyos, yung kaugnayan po natin sa Kanya. Siya po yung kinikilala po natin, ating po hari na ating po buhay, Panginoon ng buhay po natin, tagapagligtas ng buhay po natin. Yun po ba? Yun po yung binuhay ng Diyos sa atin po. Kaya, ito po yung kagandahan ng biyaya po ng Diyos sa buhay po natin. Because we were made alive. Sabi lang, we were made alive. Sabi, pag sinabing alive, ano po yun? Kumikilos. Kumikilos. Gumagawa. Magiging magandang halimbawa para sa paghahari po ng Diyos. Ano po? Yun po yung nasa po doon. Ano po? As Christ raised from the dead, so believers are made alive with Christ, spiritually raised from the dead through God's grace. Yun po, nakita ko lang po natin ganyan. Natalo lang po sa rin. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. That salvation is a gift from God, not a reward or payment for any work that we have done. Why God saved us? Sumunod po ito. United as one holy temple. United as one holy temple. Pinag-isa bilang isang buhay na templo ng ating pong Panginoon. Lahat po tayo templo po ng ating pong Panginoon. Naninirahan po ang Diyos sa buhay po natin. Tayo po yung pinaka-templo. Pag sabing templo ay hindi po ito siyang
lugar, katulad po itong ating pong Pagdipunan, kundi yung tao na nagtitipon, mga na sa kanila yung Panginoon, yun po yung, tayo po yung templo. Templo. Dito po namumuhay, naninirahan yung ating pong Panginoon sa puso po natin, sa buhay po natin. Kaya po tayo nakakagawa ng karapat-dapat, mabuti, at kalugod-lugod po sa ating pong Panginoon ng may kabanalan. Kasi tayo po yung templo. Ephesians chapter 2 verse 19. United as one holy temple. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and member of the household of God. Amen. Ngayon po ba nakikilang pa kayo sa mga kapatid mo? Sa mga kapatid ko natin? Kaya meron po tayong Facebook na ginagawa ganito para i-share natin. I-unite po natin yung ating po mga sarili sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay magkakapatid po sa Panginoon. Isang pamilya na po tayo. Amen? Isang pamilya na po tayo na ang ating pong Panginoon, ang ating pong Ama. Siya po yung ating pong mga magulang, no? na gumagabay sa bawat isa po sa atin. Kaya, kaya sabi ko, sa mga tweet, hindi na kitayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hilihan ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Yun. We are belonging to the God's family. Lahat po tayo ay kabilang sa ating pamilya po ng Diyos. But when a person is saved by grace, they become children of God, members of God's household. Yun. And then, I will citizens of the kingdom of God. Amen. Kami po ay panapumakitatlo po yung citizenship po na po namin. Una to, ano po? Filipino citizen, hindi po ako Chinese. Filipino po ako. Filipino citizen po ako. Tama po, ano po yun sa? Senior citizen. At yung pato po, yung heavenly citizen. Yun po yung sinasabi po ng Panginoon. Lahat po tayo citizen ng kaharian po ng Diyos, yung kanyang po kalahitan. Lahat po tayo ay citizen. Relationship between God and the rest of the God's family, the church, a holy temple. Kung patuloy po tayo nakipag-unayan doon sa kapwa po natin mga Baltaya, mga kapatid po natin sa mga Baltaya, patuloy po natin i-share yung buhay po natin sa bawat isa po sa atin. Kinikilala po natin yung Diyos po natin kung paano siya gumawa sa buhay po natin, paano niya isinihir yung kanya pong buhay sa atin. Kahit na hindi po physical na hanap po natin yung Diyos, sa pamagitan niya kayo po mga salita, na ipapahagi niya kung ano yung dapat natin gawin, kung sino tayo, kung paano tayo kikilos, di po ba bilang anak ng Diyos. Kasi we are belonging to one family, the God's family. Amen. Bakit malungkot niya tayo? Amen. Dapat matuwa po tayo, di po ba? Kasi kabilang po tayo sa pamilya po ng Diyos. Pag kabilang sa pamilya ng Diyos, masaya po, di po ba? Lagi pong natutuwa. Lagi pong masaya. Anumang sitwasyon sa buhay, alam natin, hindi tayo papabayaan po ng Diyos. Lagi po niya tayo kakalingain sa buhay po natin. Yung po sabi, build the foundation of of the apostle and prophets, Christ Jesus,
himself being the cornerstone. Yun. Kayo'y tinigyan sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panluluban ay si Yesu Cristo, si Kristo Jesus. Kaya sabi ko doon, tayo po ay bahagi ng templo ng Panginoong Jesus. Inuhubog. Inuhubog po tayo. Paano inuhubog? Kasi dati, yung itsura po natin, hindi po maganda. Pero pinapaganda po tayo ng Diyos. Kaya sabi ko kanina ng ating po worship leader, lahat po ng anak ng Diyos, mga magaganda at mga gwapo. Kasi, inuhubog po tayo ng Diyos. Lahat po tayo, magaganda po itsura natin. Ano po ba? Wala pong pangit sa Panginoon. Lahat po tayo ay maganda. Binabago upang tumibay, tumatag sa mga turo at salita ng Panginoon upang tayo makapag-ukol para sa makapaglingkod, no? Para sa pamaraan ng nais ng Diyos. Ibig sabihin po nun, tayo po ay may kanya-kanya pong gawain po. May kanya-kanya po tayong katangian. May kanya-kanya po tayong kakayahan. Pero ang lahat na yon dapat iugnay po natin, ibahagi po natin sa templo po ng Panginoon. Doon sa God's family. Ibigay po sa atin ng Diyos siya para gamitin po natin as bilang isa. Kaya tayo po palagi pong hinuhubog. Nga pala yung paghuhubog na yun, ginagawa po yun para palakasin po tayo at tumibay, para hindi po tayo matakot anumang sitwasyon sa buhay po natin, anong mga dinadas po natin, lagi ito nating pangahawakan. Si Lord, lagi pong nasa atin. Lagi po nasa ating pong kalagitnaan. Lagi po natin siyang kasama. Amen. United as one holy temple. Bakit po, embrace a new lifestyle. Ephesians chapter 4, verse 22. Now, embrace a new lifestyle. Yung, sabihin nun, niyayakap yung bagong pagkatao. Pag sinabing niyayakap, pinagahari sa buhay niya, yung dating pagkatao, dapat yung ginagawa niya sa sarili niya na yung pagkatao, nakalarawan, kawanis ng ating Panginoon. Yung katangian na binago po sa atin ng Diyos, yung bagong pagkatao, yun doon po yung dapat nating nakikita po sa buhay po natin. At sabi ko, new lifestyle, yung bagong pagkatao. Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 22, to put off your old self which belong to your former manner of life and is corrupt through deceitful desire. Yun po yun. At pag gabigan po tayo ng lifestyle ng Panginoon, anong ginagawa niya? Inaalis niya yung dati nating mga pamumuhay na napapahama dahil sa maling gawa. Kaya dapat daw po sabihin, kung yung dating sino ka, dapat alisin mo na yun sa buhay po natin. Hindi mo mahirap alisin eh. Kasi ang grasya ng Panginoon tumikilos sa buhay po natin. Pero sinasabi po doon, yung new lifestyle, dapat alisin natin yung dati nating pagkatao. Mas kahanga kung perfect tayo ng sabi doon, ng maligtas, pero hindi nangyayari sa ganitong paraan. Dapat daw ay makarating tayo doon sa magiging buo. Magiging buo ang yung ating pong pagkatao. Yung ibig ko sabihin po, yung pagkatao na ibigay po sa atin ng Panginoon ngayon, dapat po
Ay, sabi po doon, dapat walang dapat na masamang ugali, walang dapat masamang nakikita po sa atin. Yun po yung buo na sinasabi. Yung panal, no? Tayo po doon. At as I read Paul instructs us to put off your old self that a life of sin and has sinful desire. Yun po, sinasabi ko kanina. Dapat talikuran natin yung mga dati nating pagkatao na mapapahamak. Yun po, yung dahil po sa ating mga kasalanan at mga naisip po natin gumawa po ng kasalanan. How do we put off the old self? Paano natin tatalikuran yung ating po dating pagkatao? Ephesians chapter 4 verse 23. Ang sabi po doon, and to be renewed in the spirit of your mind. Dapat daw lagi natin paghariin, pakilusin yung espiritu ng Diyos sa buhay po natin. Paano po yun? Lahat po tayo mayroong espiritu ng Diyos. Kaya, kung papansin niyo po, marami po tayong dapat gawin sa sarili po nating kagustuhan, pero hindi po nangyayari. Bakit po? Dahil alam ng Diyos na pwede kang mapahamak. Alam ng Diyos pwede kang magkasala. Kaya ang Espiritu ng Diyos gagawa sa buhay mo para sabihin yung mali, yung kamalian noon. Na kung bakit hindi mo dapat gawin yung bagay na yun. Hindi po sa sarili natin kagustuhan yun. Dahil po sa Espiritu ng Diyos na nasa atin. Kaya, asay po doon ay yun po yung dapat pakilusin, paghariin po natin sa buhay po natin. Lagi po tayo mag-rely sa Spirit of our Lord. Those who are believers, kasi the way that we think influence both our attitude and action. Paano daw po mababago ang spirit ng ating kaisipan? Sabi ang simple na po. Piliin sumunod sa salita ng Diyos sa lahat ng pagkakataon, study God's Word, prayer. Kaya po, napakahalaga po yung prayer. Kaya, hindi po kami sasawa na mananawagan. Para po, sama-sama po tayo na manalangin. Alam ko po, nanalangin naman po kayo pag-araw sa bawat araw. Pero, pinakamalaga po, yung meron po tayong pagsasama-sama, kahit po online o kaya face-to-face, dapat po maging bahagi po tayo ng prayer. Meron po tayong prayer meeting po. Nakalimutin niyo po yun. Meron po tayong prayer meeting. Kaya, and being involved in the church. Being involved. As united in the Holy Temple, dapat mag-involve daw po tayo sa activities sa church. Ano mang napapaloob sa simbahan, dapat na-involve po natin yung ating po mga sarili bilang kakilala sa ginawa po ng Diyos sa buhay po natin. So we choose to put on our old self, become renewed in our mind. Ephesians chapter 4:23. And to put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness. Yun po yung new self na sinasabi po dito, ito po yun. Kaya sabi po doon, iwanan na natin yung dati nating pagkatao, dapat nakita po sa atin yung kalarawan ng Diyos sa kanya pong kabanalan at katakilaan, kabutihan sa buhay po natin. Yun na lang po makita po sa atin. Those who are believers and renewed by God embrace a new lifestyle that affect their new life. Siyempre, pag
in-embrace mo yung new lifestyle, magbabago yung pamumuhay. At yun naman kung gusto po natin mangyari na mabago. Kasi kung babalikan po natin yung dating pagkataon, sabi ko po, pinabagay ko po sa inyo kanina, pagka wala po tayo dito. Pero, wala na po tayo. Pero dahil po sa kabutihan po ng Diyos, bigyan po tayo ng bagong buhay. So gusto kong tapusin po yung ating pong mensahe nito sa umaga ito sa pamamagitan po ng pagpapaalala po sa inyo. May dalawang tao po sa Bible na dahil po sa biyaya po ng Diyos, nagkaroon po ng pagbabago ang kanilang mga buhay. Isa po ay ginawang apostol, isa po ay ginawang nakakilala sa ating Panginoon. Sino po yun? Si Apostol Pablo. Kung paano siya binago ng Diyos sa biyaya po ng Diyos. Dati po siya po yung verdugo, sabihin natin verdugo ng mga Kristiyano. Kasi inahanap niya lahat ng mananampalataya sa man lugar siya pumunta, kaya sa bahay, sa mga pagtitipon, sa mga building, sa mga gusali, inahanap niya yung mga Kristiyano. Para ano? Para patayin. Yung wasakin. Pero gumawa po ang Diyos sa biyaya po ng Diyos. Nakilala niya po yung ating po Panginoon sa daan po ng Damascus. No, nagpakilala ang Diyos sa buhay niya. Dahil sa habag po ng Diyos, sa biyaya po ng Diyos, nabago yung kanya pong buhay. Noon po, alala po kasi siya, noon po, siya po yung tagapanguna para ibalita, yung mabuting balita. No? Alagaan yung mga mananampalataya, yung mga disipulo, yung mga mananampalataya. Kaya po yung tagapag-alaga. Malaking bahagi po ang nangyari po sa buhay po ng Apostol Pablo. Sa buhay mananampalataya, buhay Kristyanismo, siya po yung isang number 1 na tagapanguna para po lumaganap yung Kristyanismo, yung mga pananampalataya ng mga tao. Biyaya po ng Diyos, kaya po siya nabago. Dating mga matay verdugo ng mga Kristiyano, siya po ngayon tagapagtanggol at nagpapalakas sa mga Kristiyano. Pangalawa po si Zacchaeus. Dati po ang tax collector. Pero nanampalataya yung sabag po ng Diyos, nakilala niya po ang ating po Panginoon. Nang ang Panginoon po ay naglalakbay sa isang lugar, kung nasaan po si Zacchaeus, nakita po ng Panginoon at tinawag para ibahagi, igawad sa kanya yung kaligtasan. Hindi lang po yun ang buo niyang sambayan. Dahil sa pagkilala po ni Zacchaeus sa ating pong Panginoon, nanampalataya siya, nagkaroon po siya ng pagsisisi, conviction sa kanyang pong nagawang kasalanan. Ang nangyari po ay ibinalik niya lahat ng nagawa niyang pagkukulang sa mga tao. Kasi tax collector po yun. Nagtatrabaho po sa biyaya. Kasi marami pong nadaya. Pero dahil po sa habag ng Diyos, nakita niya yung kaya po kasalanan. Kaya ibinalik niya. Amen. Putol na po natin. Isipin, dahil po sa biyaya po ng Diyos, tayo po ay meron pong bagong buhay po ngayon. Ano po? Ano po yung bagong buhay na yun? Yung nakaugnay doon sa Panginoon. Ano ba? Sa pamilya po ng Diyos. Diba, sige po, tayo po ay tumayo po lahat.
Ang sabi po sa waiting po kanina, sa biyaya ng Diyos, ako'y nabubuhay. Ito na po yun. Sa biyaya ng Diyos, tayo po ay may bagong buhay. Kaya sa umaga ito, nais ko po na bawat isa po sa atin, recommit ourselves to God. Tayo po ay magtalaga po ng ating po mga buhay. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Diyos sa buhay po natin. Dahil po sa abag at biyaya niya, meron po tayong bagong buhay. Lord, salamat, Panginoon, sa kabutihan. Sa pagmamahal mo po sa bawat isa po sa amin. Patuloy po namin kinikilala, Lord, yung katakilaan mo sa buhay po ng bawat isa. Ang patuloy po namin dalangin nga po, Lord, sa buhay po namin. Yung mga salita mo na ay po napakinggan, narinig, ito po ay patuloy nga po kumilos sa bawat isa po sa amin. Kumilos para nga po, Lord, maging bahagi po kami ng iyong kaharian. Kumilos po upang maging buhay po kami patotoo para nga po sa iyo. Pakiling kumilos upang patuloy nga po mayugtay po namin yung ay po mga sarili sa iyong mga pamilya na ito po, kaya kami po ay tinawag mo. O Lord, sa mga ito, bless everyone of us. Patuloy pong ilukob sa buhay po namin yung kasaganan, pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Lord, patuloy sa umaga ito, patuloy po kaming nagpapakumbaba. Patuloy po kami nagpapasakot. At pinag-ahari ka po sa buhay po ng bawat isang po sa amin. Ang kalooban mo po, Lord, yung patuloy pong maganap sa buhay po namin. Habang kami po ay gumagawa para po sa iyo. Naisin mo, Lord, na kami magandang patotoo. At Lord, patuloy mo nga po, malugod ka sa buhay po ng bawat isang po sa amin. Ito po ang patuloy po namin palangin, Lord, sa umaga ito. Nandun po kami, Lord, sa umaga ito. Nagpapasako at pinag-ahari ka po sa buhay po namin. Lukubo mo po, Lord, yung bawat isa po sa amin. Touch everyone else. Lord, in the mighty name of our Diyos, Lord Jesus Christ. We entrust to you, Lord, our life. Pagkarihan mo nga po ang buhay po namin. Ito po ang aming pong panalangin at pagsamo po sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless po mga kapatid. Praise God, salamat po sa salita ng Diyos na ating pong natanggap sa umagang ito na tunay sa pamamagitan ng kabahanan at katwiran ng ating Panginoon Jesus na tanggap natin yung ating pong pagiging banal. At higit sa lahat, mula doon, binago ang buhay natin ng ating Panginoon at nagkaroon tayo ng panibagong buhay. At tayo alam natin sa buhay pananampalataya na tayo ay mayroong tahanang inihanda ng ating Panginoon Jesus doon sa kalangitan. Ito yung ating pong pinangahawakan, bagamat dumadanas tayo ng maraming pagsubok. Ito po yung ating ibabahagi. Alam niyo po, kung nararamdaman niyo po ba ang panahon,
Ito po, tayo po ay nasa panibagong pita ng Diyos. Na katulad ng sinabi ni Pablo sa pamamagitan ni Tito, sabi po dito sa 2 Corinthians 8. Kaya po pinang Bible, hindi na po ako nag-quote naman. So, 2 Corinthians 8. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang pinakitang kagandahan loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Kaya hindi lamang po tayo sa panahon ngayon. Naranasan na po ng unang mga tao at maging ng mga apostol yung pong kahirapan. Kaya nga po sabi ng banal na kasulatan, walang bago sa silong ng langit. Ito'y mula pa ng una hanggang sa matapos ito'y nananatili ang salita ng Diyos. Sabi nga sa 3, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinag-usap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Ito po ay sa bayan ng Macedonia, sinasabi ni Apostol Pablo. Sa mga kapatid na nangangailangan, at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos ay sa amin. Ayon sa kalooban ng Diyos, kaya pinag-usapan namin si Tito na dalhin siya. Dahil siya ang nagsimula na gawa nito, na kayo tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Masagana kayo sa lahat ng bagay. Una, sa pananampalataya, sa paghahayag ng kalaman, sa pag-share ng gospel, sabi dito, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Baik ito sabi, sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang-gawang ito. Mahusay po tayo mag-share ng gospel, matatag ang ating buhay pananampalataya. Meron po tayong kakayanan magbahagi na salita ng Diyos. Subalit dito sa pagkakaloob nito, sa ating kapo at mga handog, ang sabi dito, maging masagana din naman kayo sa pagkakawang-gawang ito. Ito po ang sinasabi. Una, sagana tayo sa pag-ibig ng Diyos. Katulad ng napakinggan natin, ang pananampalatayang walang gawa ay baog, patay. Walang kakayanang kumilos, walang kakayanang magbahagi. Subalit ang pananampalatayang buhay ay kaya niyang gumawa, kaya niyang magkaloob, higit pa sa pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng Diyos, ang pagbibigay. Sabi nga, pwede tayo magbigay ng walang pag-ibig. Subalit kung tayo may pag-ibig, kaya natin magbigay sa abot ng ating makakaya at higit pa. Ito yung sinasabi sa atin ng Diyos. Bagamat dumating sa pagsubok, tayo po ay dumaranas ng malaking pagsubok. Lagi po natin napapakinggan sa ating meeting ng mga core, nangangailangan ng ating iglesia, at gumagawa ng daan, parang pumipiga ng kalamansi ng matindi, na pinipiga pati yung katas. Kinakatas na mahina. Subalit sa masaganang habag at pag-ibig ng Diyos, naniniwala tayo na ang tinalaga ng Diyos na gawain kailanman, hindi niya ito pababayaan. Sa loob ng ilang taong kong pananampalataya sa Diyos, wala pa po akong nakitang pinabayaan ang gawain ng Diyos na mawala. Kung tayo'y tapat at totoong naglilingkod sa Panginoon, sa abot na ating makakaya, ipagkakaloob natin ito sa Panginoon. Sapagkat sinasabi sa aklat ng Malakay, ang pangako ng Diyos, ito po ang tatandaan natin, ang pangako ay laging sumasagana. Ang sabi dito, sa 10, sabi niya po ng Panginoon, ang Diyos po ang nangusap dito. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng kalangitan. Ito po yung pangako. At ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. At dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainang manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kung tayo nagkakaloob, ito yung pangako ng Diyos. Aalisin ng Diyos ang mga mananakmal, ang sakit, karamdaman, naniniwala ako doon. Sapagkat ito po yung aming karanasan.
Hindi po kami pinag-alkansya sa doktor o kaya sa ospital. Mula pa ng una. Kaya nga ang mga anak, kung sila'y marunong mag-alala sa buhay ng kanilang mga magulang na mananampalataya, dapat na isaksak nila ito sa kanilang isipan at sa kanilang mga puso na mamuhay sila ng tapat sa Panginoon. Ang naglilingkod sa Diyos ay hindi nawawala ng kaguluhan. Naniniwala ako, ang Diyos na ating sinampalatayanan mula noon. Sabi, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit, hindi dito sa lupa. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan kung saan ang mga maninira o ang mga tanga ay kakainin, uubusin. Yung tanga po doon, yung hayop na maliliit, yung nakikita nyo sa mga cabinet, yung maliliit na may dalawang buntot, ay may dalawang ngipin na matalim. So yun po, ang maninira, kahit nakatawa ang pera, sinisira yan. Dahil pang anay, hindi po yung anay. So, hindi po yung anay. Ibig sabihin yun po. Yung po, maninira yun. So, makikita natin para tayo nag-aalgan siya ng butas, sabi sa Hagay. Nakukulang ang aking templo. Bakit? Sabi nga, nanakawan niyo ako sa pamamagitan ng inyong handog at ngayon po, mabigat po yun, di ba ba? Pero sabi ng Panginoon, pusang loob na may pag-ibig ang pagkakaloob natin. Hindi napipilitan. Sapagkat kung gano'n mo kilala ang Diyos mong sinasambat na kilala sa iyong buhay, ganun ka magkakaloob sa Diyos na inyong pinaglilingkuran. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah! Oh, glory to God. Glory to the living God, Jesus. Hallelujah. Itaas po natin yung ating mga handog. Purihin ka, O dakilang Diyos na buhay. Tunay kayo ang Diyos na sumasagana. Panginoon, patuloy po, O Diyos, tulungan mo ang iglesia ng CBC. Maging tahanan ng tunay na mananamba, na tunay na mananalangin, na tunay, O Diyos, na punong-puno ng pag-ibig, at sa pamamagitan ng mga handog at kaloob na ito, Amang Banal. Patuloy na maluwalhati po kayo at maparangalan namin. Ama, maraming salamat na tunay nga po, O Diyos, iningatan po kami sa bawat sandali ng aming buhay. Sa bawat araw, buwan at taon, Panginoon. Sa taon na ito na panibago namin haharapin. O Lord, salamat. Hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami, Panginoon, pinagkulang. Pinagtagumpay mo kami, O Diyos, sa mga makalipas na panahon ng aming buhay. Salamat sa masaganang biyaya. Salamat sa mga hanap buhay. Salamat, O Diyos, sa kabuhayan. Maging sa mga mana na pinagkatiwala sa aming Panginoon. Katulad ng inyong mga salita na aming napakinggan sa umagang ito. Kami po, O Diyos, ay kamanggagawa. Kamanggagawa, Panginoon. Co-workers mo, O Diyos, sa inyong ubasan. Kaya nga po, Ama, maging bahagi kami at kasama kami, O Diyos, sa kabuuan ng gawain ito. Lalo na po, O Diyos, sa pagkakaloob ng pagiging tapat ayon sa inyong ipinagkaloob sa amin. Ama, pagpalain mo ang bawat sentimo. Pagpalain mo ang mga kamay ng aming mga kapatid na maghahandog sa umagang ito. Katulad ng sinabi mo, O Diyos, na tunay ang masaganang biyaya ay bubuksan mo ang bintana ng kalamitan upang maranasan namin, Ama, ang sumasaganang biyayang nagmumula sa inyo. At sasabihin ng lahat ng tao, magpalag ang tahanan ito na walang ibang Diyos na tinataas sapagkat nakikita nila ang iyong masaganang biyaya sa aming Panginoon. Amang Banal, marami pong salamat at alam po namin gagamitin mo ang bawat sentimo ito sa kaluwalhatian at sa pagtuloy na marami namang kaluluwa ang matugunan, O Diyos, sa mga pangangailangang pinansyal. Maging, O Diyos, sa pangangailangan ng iyong mga manggagawa sa lugar na ito. Amang Banal, maraming salamat sa kanilang buhay sapagkat alam po namin sila ang umuhubog sa amin sa mamamagitan ng iyong mga salita na pinagkakaloob o tinuturo sa amin, O Diyos. Itanim mo ito ng malalim sa aming mga puso't isipan upang, O Diyos, sa bawat araw ng aming buhay, ito'y aming lakaran upang kami, O Diyos, ay huwag magkasala sa iyong banal na harapan. Ama, pagpalain mo ang bawat sambayan. Alisin mo, katulad ng iyong pangako, kung kami magiging matapat sa inyo at ipagkakaloob namin, O Diyos, ang hinihingi mong kaloob at kaloob namin at ikapo, Panginoon, alisin mo ang mga mananakman. Alisin mo ang mga
paninira. Alisin mo ang mga karamdaman, ang mga kahirapan sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ang dalangin namin, Ama, ang sumasaganang biyayang pagpapala, ang kagalingan, maayos na kalusugan, at patuloy po na matagumpay na buhay sa bawat araw. Ama, maraming salamat. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay pinagpapasalamat namin at hinihiling namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. Amen. Amen. Tayo po'y magkaloob. Hello po. Sige po, tayo po ay dadako na sa huling bahagi ng ating magsamba po. So, sige po, yung ating may mga karawan, yun po, yung mga kapatid natin na nabili ng kanilang karawan. Sa December 14 po, si Samuel, ako sa, mukhang apo yata niya ni ating Piling. Yan. Wala kang may birthday, isa lang. Si Samuel, ako sa okay, sige, uminta natin si Samuel, kapatid na Samuel. Samuel. Ayan po, para sa ating anniversary, si Mr. Rolando and Mrs. Rita Laib. Nasaan po kaya siya na ating may anniversary? Anim. Wala, ikaw ba to? Kaya Ronnie? Ay, hindi. Okay, so sige po, para sa ating announcement, so sa darating po na December 22, okay po, 2 weeks from now, magkakaroon tayo ng Christmas party, So yung ating Christmas party po ay, potluck po tayo mga kapatid, food sharing po tayo, So this now po, ay ito na po yung ating pagkakataon, na i-share kung ano yung meron tayo. This is now our time to share what we have po, what we can give. Let us show iparamdam natin yung ating pag-ibig sa isa't isa. Yung ating pagmamahalan sa isa't isa. So, yan. So, maaari po tayo magdala ng ating mga pagkain. Pwede din tayo mag-food offering. Sa ating event na ito, sa Christmas party natin. At ako po ay natutuwa, ang buong leaders po ay natutuwa sapagkat meron na po kami natanggap na sila daw po yung sila daw po ang magsasagot sa food ng mga children. Ayan po. So, napakabuti po ng kanilang mga puso sa aming pong pagpupulong yan po yung kanilang naibahagi na po. So, yung food ng children, sila daw po yung sasagot. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos, dahil sa ating congregation, pwede rin po tayo mag-food offering, and magdala ng ating mga pwede
kapatiran sa araw na ito. Ano po? Ayan. And we are also encouraging po, ano po, para maipakita natin yung ating pagmamahal sa isa't isa. Okay? Pwede rin po tayo magdala ng gift. Ano po? Doon po sa ating pagpupulong, ibababa po ng mga leaders ng per care group, ano po, ng bawat care group, yung mga assignment ng bawat care group, ano po. So, bawat ano po, bawat leader sa care group, ibababa po nila yung aming napagpulungan sa anong Merkules po, ano po. Tungkol po ito sa gifts, ano po. And yung bawat isa po, pwede po tayo magdala ng ating mga pwedeng maibahagi sa ating mga kapatiran, ano po. Ayan, from your heart po, based on sa hipo ng Panginoon sa inyo, na po, pwede po tayo magdala ng gifts, ano po. To be given po sa bawat isa sa atin, ano po. At ipunin po natin doon, ano po, para maibahagi, ano po, sa ating mga kapatiran sa loob ng iglesia, ano po. So, ayan. At kung sino po ang gusto sa inyo na mag-donate, ano po, ng gift para sa ating special activity na gagawin, ano po, sa Christmas party, pwede naman po kayong magdala kung gusto niyo ng isa, dalawa, or kayo po, bahala po kayo kung ano po yung hipo ng Panginoon. Ano po para sa inyo. So, yan po, ano po. So, yan po yung ating sa Christmas party sa darating na 22nd day of December. Okay po? So, ang pakikibahagi po ng bawat isa ay napakahalaga, ano po, sa araw na ito. Okay po? So, yan po ang ating Christmas party. Okay po? May nakalimutan ba akong iyan doon, mga leaders, sa Christmas party natin? May nakalimutan pa ako i-share? Wala na po. Okay, so sige po. Para naman po sa ating, ayun po, yung ating mga youth, ano po, yung joint youth leaders team building, ito po ay gagawin sa January 11. Okay po? 2025 po ito. Simula sa alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, dyan po yan sa Rudy's Farm Resort. Ang registration po natin ay 300, so in-encourage po natin yung lahat ng mga kabataan, okay po, na makibahagi dito, ano po, sa gawain na ito ng ating simbahan, ano po, okay. So, and then, yung pangatlo po, yung ating 20th anniversary, okay po, yung 20th anniversary po natin ay gaganapin, ano po, sa January 28, ano po, 2025, alas 8:30 po yan, ano po, ng umaga. Doon po tayo sa BNHS, Bataan National High School po, auditorium. Diyan po sa Arellano, sa highway. Ano po? So, alam naman natin lahat, ano po, yung lugar na yun. Okay po? So, doon po tayo makita-kita. Ano po? So, yung hindi po nakakaalam ng lugar, madali lang na lang po. Diyan po nasa highway. Ano po? Sakay lang kayo ng tricycle, sabihin nyo lang. Or kung sino yung mayroong mga sasabyan po sa atin, pwede po natin i-pick up yung mga kapatid natin na hindi po alam para madala po natin doon. At we can invite po, ano po? Pwede po tayo mag-invite ng ating mga kaibigan, mga katrabaho, ano po, yung ating sambahayan, ano po? Pwede natin pong dalhin doon upang maranasan nila, ano po, yung kabutihan ng Panginoon, ano po, sa kanila pong mga buhay, ano po. Ang sabi po sa Hebrew, chapter 13, verse 16, ang sabi po dito, do not neglect to do good and to share what we have, for such sacrifices are pleasing to God. Ano po? So katulad nga po nung nabanggit sa atin, ano po, na ating mahal na pastor, ano po, si Pastor Jimmy, ang sabi po niya, let us involve ourselves, ano po, sabi po niya kanina, in the activity of the church. So lahat po ng activity ng church natin, let us involve ourselves po, makibahagi po tayo. This is to glorify our God. Let us give honor to our God Almighty, through involving, through making ourselves, be involved in this activity po, ang sabi po doon, our sacrifices are pleasing to God. Ano po? So, yan po, so,
Dito po, kaya nga po dito, yung ating pong simbahan ng ating kongregasyon, our church is still waiting po, no? Our church is, ang simbahan po natin ay still waiting for your help po, no? To make this special day a successful one, no po? So, kailangan po, tayo po ay makibahagi para maging successful po yung ating event na ito. Malaki po ang maitutulong natin, mga kapatid, na po sa katagumpayan ng mahalagang araw na ito. Ano po? So, we are still waiting po for your pledges. Ano po? Marami po tayong mga expenses that time. Ano po? So, meron po tayong box dyan sa harapan. Ano po? Matagal na po nandyan yan. So, kung hipuin po yung inyong puso ng ating Panginoon, pwede po tayo maglagay dyan. Ano po? And yung pledges po natin, pwede rin po tayo magbigay ng pledges at ako po ay natutuwa. Meron po tayong mga kapatiran na nagbibigay ng something po from their heart at ito po ay malaking tulong ano po sa atin. Kaya po marami po tayo talagang expenses that time ano po para ma-experience natin ano po yung kaputihan ng Panginoon araw-araw sa ating buhay. Ano po? Although na-experience natin ano po yung kaputihan ng Panginoon araw-araw ano po yung buhay natin ay talaga naman ano po nabiyaya ng Panginoon. And we can give back po. Ano po? We can give back po through this activity po. Ano? So, kung gusto nyo pong magbigay ng pledge, nandiyan po yung ating mga pastor, ano po, pwede nyo pong ibigay sa kanila, i-handle sa kanila. Pwede rin po yung grupo ng finance, ano po, pwede nyo pong iparaan sa kanila para po ating magamit, ano po, sa ating event na ito. Okay po? So, ulitin ko po, ang sabi po sa Hebrew chapter 13, verse 16, do not neglect to do good and to share what we have, for such sacrifices are pleasing to God. Okay po? So, yan po. So, purihin po yung Panginoon sa kabutihan ng kanyang ginagawa sa ating mga buhay. At sige po, meron pa po ba tayong mga announcement and everything. Ala po. Okay po? So, basta may announcement pa po tayo. Wala po. Sige po. Tayo po ay tumayo at masalamatan natin ng Panginoon sa kabutihan na ginagawa niya sa ating buhay. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay at sa lahat. Hallelujah. Salamat po, Amen. Panginoon, hallelujah po, Panginoon. Kami po ay tumaylapit sa iyo, Panginoon. Humbly, O God, sa iyong harapan. O God, magaman kami ay hindi karapat-dapat, Panginoon, na lumapit sa iyo, O God. Sapagkat, alam mo, Panginoon, kami naglalaan ng bawat isa, O God. Maging yung karumihan, Panginoon, ng aming mga puso, O God, ilang namin, na ikaw lang ang magbibigay, Panginoon, sa amin, ng kalinisan ng aming puso, Panginoon, ng aming pagtulong, Panginoon, sa mga gawain ng simbahan, O God, yung pagpamahal namin sa aming mga kapwa, O God, yung pagsuporta, Panginoon, sa lahat ng mga activities, ng aming simbahan, O God, hallelujah. Alam mo, Panginoon, kung anong kalagayan, O God, ng ating simbahan when it comes to finances, O God, hallelujah. Mabigyan mo kami ng breakthrough, Panginoon, sa bagay na ito, O God, hallelujah. Salamat po for your guidance, O God, sa pagbibigay mo sa amin ng bawat isang Panginoon ng pagkakataon na mapagbigturan ka, O God, hallelujah. Salamat, Ama. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Panginoon, sa buhay, for the gift of salvation, O God, na binibigay mo sa amin, Panginoon, through your Son, O God, hallelujah, sa pamagitan ng iyong anak. It made it possible, Panginoon, naging possible ang lahat, Panginoon, sa pamagitan ng iyong anak, Panginoon, ang aming Panginoon, si Jesus, O God, hallelujah. Salamat po sa pagkakataon, Panginoon, na ibinigay mo sa amin upang kami ay makapagtipon-tipon sa lugar na ito, Panginoon, upang ikaw ay aming maitaas, ikaw ay aming masamba, ikaw ay aming mapapurihan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Tulungan mo kami, Panginoon. Help us to be willing, Panginoon, to serve, Panginoon, others, to serve our church, O God, in whatever ways, Panginoon, na pwede namin maibigay, Panginoon, sa iyo.
Oh God, hallelujah. Salamat po. Help us, Panginoon, to be gracious, oh God, hallelujah. And forgiving, Panginoon, hallelujah, sa iba namin mga kasamahan, maging ang aming mga sarili, Panginoon, kapag kami ay nagkakamali, oh God. Alam namin na ikaw ay laging handa upang kami ay patawarin, Panginoon, at tulungan, oh God, hallelujah. Salamat po, Ama. Hallelujah. Thank you, Lord. Please grant us, Panginoon, compassion, Panginoon, and humility of heart, oh God. Hallelujah. In your mighty name, Panginoon. Hallelujah. This we pray. Amen. Amen. Salamat po, Ama. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen, amen. Thank you po. With due respect po kay Mare. Clarification lang po, yung mga gift po na per care group at saka yung ibang mga individual na binibigyan ng burden mo bigyan ng gift, ipararapol po natin yun sa Christmas party. So per family po yung ano natin, bali mga ano. Yun po yan. Sige po, muli po natin papuhin ng Panginoon, ihayag natin na sa biyaya ng Panginoon, tayo na buhay. Sa biyaya niya, tayo na kapag Amen.